Hello, mic test. Okay, so good day, sus people. Ayan. So, ito na naman si Kin. Ngayon, Kuya Kin, mag-ride pauwi sa bahay. Uy, tumama yung ano. Okay, ready? Dito ko ngayon sa SM Mega Mall. So, sinamahan ko sila mami bumili nung mamaya lang, pagbaba na lang siguro. Hindi, ready ko na yung 100. Sinamahan ko sila bumili ng sapatos ni Kailin. So, tapawin na tayo. Okay, medyo hindi ako nakapasok ngayon. Friday ngayon, hindi ako nakapasok ng trabaho kasi gawa nga nung sayang hindi ko na record yung kanina. Na-LF si kuya dun sa bag ko. Okay, let's go. So, may kikwento ako regarding sa sa pagbili nung nung motor na second hand. Katulad nito, yung motor na binibili na gamit ko. Okay, lowbat pa to. Mamaya na lang. So, let's go. So, ang problema ko kanina sa pagta-transfer. So, eto medyo babala to sa mga bibili ng second hand na motor. So, hindi ko naman dinidisguise lahat. Kumbaga, lang naman to, parang lessons learned. So, make sure talaga pagka bibili kayo, minsan kasi tulad ko, kumbaga nadadala ako ng kumbaga happy joy lucky. Nadadala ako ng emotion ko sa yung galak ko na kumbaga nauuna versus dun sa bayaran ko lang muna yung bayaran ko lang muna si ma'am po. 851 Alpha Sierra Universe. Okay, so balikan natin. So, yun. Pakakasiguro nyo lang lagi na okay yung documents ng papel nung motor na bibili ninyo. Especially kapag hindi na siya yung owner. Ibig sabihin hindi na siya yung first owner tapos naka-open deed of sale pa siya. So, maganda din talaga yung ginawa ng LTO kasi nga para magkaroon ng ng movement pagdating sa pagbebentahan ng kasi ang kotse, motor, kahit anong klaseng sasakyan yan, basta merong papel sa LTO, it is considered as asset and property. So, talagang pagka binili mo talaga yan, dapat ipapangalan mo na dapat yan sa'yo. So, hindi kasi natin dapat hinahayaan na kapag nakabili ka, dapat kailangan asikasuhin mo na yung papeles nito na para may pangalan sa'yo. So, yun yung mga terms na dapat ginagawa natin bilang buyer. So, para na rin kumbaga sinusolusyonan lang naman ng LTO yung mga burden nila sa sa pagpapatupad ng batas kasi medyo malabo kasi yung open deed of sale ready to transfer, which is uso naman talaga yan kasi commonly use yung ganong terms dito sa atin sa Pilipinas.
kanina kasi, so I'm about to completion na kasi talaga. So na-process ko na lahat. So na-ready ko na lahat ng papeles. So ang mga kailangan mo kasi talaga i-ready kapag ka ikaw ay bibili ng ano, ng second hand na motor, kailangan meron kang open deed of sale. So mas mainam siguro kung yung inonotarize niyo na open na deed of sale, kailangan siguro mas maganda kung yung 4 na kopya, kasi 4 na copy yan. Lahat yon dapat pirma ng mismong owner. So kapag open deed of sale kasi hindi pwedeng isang copy lang. Unless yung isang copy na yun talaga, yun ang isi-secure mo para i-prepare mo kapag i-transfer mo ng yung pinaka ownership, kasi kailangan yun yung hahanapin ng LTO. Or sa kung anong pa yan, kung especially kapag ka lupa, syempre. So kapag ka, especially yung pirma nung nagbenta kasi is hindi na original, so bawal yun eh. Kailangan original yung copy. Next, after ng deed of sale, kung taga ibang lugar or kung sa ibang region galing ang ang sasakyan, yung pinaka mother file niyan, dapat hingan mo ng confirmation request sa LTO. So magte-take yan ng 3 working days usually, depende sa araw. So 3 working days except weekends tsaka holiday. Check ko lang yung gulong, parang flat eh. Okay, after nun, so kung HPG clearance siguro, kung depende kung i-allow na ng HPG clearance na wala pang confirmation request. Pero kasi kailangan meron ka ng confirmation request bago ka pumunta ng HPG, bago ka mag-clearance. Next, pag meron ka ng HPG clearance, syempre matik yan, meron ng confirmation request yan. Diretso ka na sa LTO branch na kung taga saan ka naka-address. Kasi doon nila so check din nila kung rehistrado pa yung motor o kung pwede nang i-rehistro. For example, 3 months to prior, para hindi ka na babalik sa LTO, pwede nilang i-advance renewal yan, guys. So i-inform mo din sila kung pwede na lang ipa-renew, or sasabihin nila kung babalikan mo na lang. Kasi pagka 3 months to prior, that's the time na Next, pag sinabihan ka ng LTO na mag advance renewal, so that's the time na ipoprovide mo na yung dalawang kailangan, which is yung smoke emission tsaka yung insurance, CTPL. Pero talagang flat yung gulong. Okay, di naman, sabi ko parang flat yung gulong eh. Ngayon, babalikan natin dun yung sa upon purchase, guys kasi yung documents, open deed of sale. Ngayon kailangan pagka binili mo yung unit, true primary ID dapat ang kailangan. So 2 valid IDs dapat na primary. So driver's license, passport, SSS or etc. Basta kailangan primary.
Tapos yung primary ID niya dapat i-double check mo. Kailangan ano yan eh. Kailangan valid. I-double check mo pa rin yung pirma niya versus dun sa ID versus dun sa lisensya. Then kailangan at least kung pa-expire man yan, double check mo din, kailangan 3 months bago ma-expire yung ID niya. Kasi mahigpit sa LTO guys. So ito ikwento ko na lang yung nangyari sa akin kanina guys Kasi kanina, so thankfully na nasolusyonan. Kasi hinahanapan ako ng ng original na pirma nung owner, nung vendor dun sa deed of sale, which is hindi ko akalain na ibigay ko sa HPG yung original. Kasi ang problema pala nung binili ko yon, isa lang ang original na pirma sa deed of sale. So yung dalawang copy na meron pa ako is photocopy na lang siya ng attorney. Ngayon ang problema din, yung nagno-notaryo, ginawa niya pa rin ng notaryo kahit expired na yung ID. So yung mga notary kasi hindi na rin nila inaano yan kung regardless kung expired o hindi. Ewan ko kung sa mga ibang notaryo kung nire-record nila. So yun lang din yung ko, napansin ko kasi parang sabi ko in-honor pa rin nung nung nagnonotaryo yung papel kung expired na yung ID niya. Next, so ano ang ginawa ko para magawa ng paraan yun? Kasi the moment na inano nila yung unit, or tawag dyan, layo naman ng nito. Okay, the moment na ginawa nila yung notaryo kasi expired na yung ID. So ano yung ginawa ko ng na paraan? So binalikan ko yung yung papel sa HPG. Pinaswap ko. Next, binalikan ko kasi sabi nung taga LTO kailangan daw yung ID niya. So kinausap ko si first owner. Ang problema kasi kay first owner is na walan siya ng ID. So ang meron lang siya passport, driver's license, tsaka TIN number. Ang problema, yung TIN number upon verification, hindi daw validated yung TIN number na ID na gamit niya. So ang lumalabas, expired yung license, tapos meron siyang passport. So yun lang yung valid ID niya, isa lang, passport. So ipapa-explain mo dapat kay LTO na ganito, walang ma-provide si owner na ID. And check din nila yan kung totoo yung sinasabi mo. Kailangan alam nila na hindi talaga makapag-provide si owner ng ID. So ang next step dyan, pagpo-providing kanila ng affidavit of warranty. So pag nakapag-provide ka ng affidavit of warranty, so that's the time na okay na. Ipaprocess na nila yan. Basta pakiusapan nyo lang yung LTO. Kasi mahirap ngayon pagka sa karamihan sa atin,
lahat kasi ng may-ari ng motor na naka-open deed of sale, yung pinagbilan nila hindi na sila yung owner. So usong-uso yan guys, sobrang hitik niyan sa marketplace ngayon. So yan ang pinakamaraming unit ngayon na kailangan alam mo kung paano gagawin. Bukod doon, dapat pagka binili mo yon sa current owner ng motor, dapat ikaw mismo may contact ka pa rin doon sa pinakadating owner, yung pinaka first owner talaga, bukod doon sa current owner. So yun yung pinaka mainam na solusyon para at least, kasi ang problema pa niyan nung binili ko yung motor, sa San Miguel, Bulacan siya. So from Pasig, pinuntahan ko siya sa San Miguel, Bulacan para makuha yung unit. So yun din ang mga downside pagka sa mga places na malalayo. Dapat may contact, yun ang importante. So okay, lalo na ngayon naghihigpit na ang LTO sa mga ganyang transactions, yung mga open deed of sale. So talagang inaano nila na dapat lahat ng requirements na meron ka, na may available ka, is talaga na process mo talaga ng maayos. So thankfully nagawan ko ng paraan, na process na, nagka early renewal and transfer of ownership, tapos na rin yung ginawa sa akin. So wala na akong problemahin sa motor. Ako na yung pinaka may sole owner ng motor na to. Okay, so kung nakaabot ka sa video na to guys, huwag mong kalimutang i-like and pa-subscribe na rin guys para madagdagan pa yung video natin. So yun lang guys. Ciao.